Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Mang Lando. Isang matandang tila pinapasapasahan ng kanyang sariling mga anak dahil sa kanyang karamdaman at sa paniniwalang siya ay isang malaking pabigat na lamang. Ngunit ang hindi alam ng kanyang mga anak, may isang napakalaking lihim na iniirog ang matanda na magpapabago sa buhay ng sino mang magpapakita ng tunay na pagmamahal sa kanya. Isang lihim na nagkakahalaga ng daang milyong piso at mga ari-arian na nakatago sa isang lugar na hindi nyo inaasahan. Ano kaya ang matutuklasan ng taong buong pusong mag-aalaga sa kanya? At paano magsisisi ang mga anak na nagtaboy sa sarili nilang ama? Kaya huwag kayong aalis dahil napakatindi at puno ng twist ang kwentong ito. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito. At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Tarlac, umiihip ang malamig na hangin kasabay ng tila walang katapusang bulyawan sa loob ng isang simpleng bahay. Doon ay nakatira ang 75 taong gulang na si Mang Lando. Dati siyang malakas, ngunit dahil sa katandaan at sa lumalalang sakit sa rayuma, halos hindi na siya makalakad ng maayos. Ang masakit pa rito, ang tatlo niyang anak na sina Leonard, Benok at Maynard ay unti-unti nang nawawalan ng pasensya sa kanya. Para sa kanila, ang kanilang ama ay isa na lamang pabigat sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Isang hapon, nagkatipon-tipon ang tatlo upang pagpasyahan kung kanino naman isasalin ang pag-aalaga sa matanda. Benok, sabi ko sa iyo, tapos na ang buwan ko para mag-alaga kay tatay. Bakit hanggang ngayon ay nandito pa rin siya sa pamamahay ko? Ang hirap na nga ng buhay ngayon. Tapos idadagdag niyo pa sa akin ang pambili ng mga gamot niya na wala naman ding na itutulong. Hoy Leonard, huwag mo akong sigawan. Kung nahihirapan ka, mas mahirap ang sitwasyon ko. Ang liit lang ng kinikita ko sa pagmamaneho ng tricycle. Paano ko pakakainin si tatay kung ang mga anak ko nga kulang na kulang sa 3 beses na kain sa isang araw? Ipasa mo na lang kay Maynard. Siya itong walang masyadong pananagutan sa buhay. Aba, bakit nadami na naman ang pangalan ko riyan? Alam niyo namang nag-iipon ako para sa bala kong pag-alis, di ba? Kung dyan sa kwarto ko matutulog si tatay, baka maamoy ko lang ang mga pamahid niya sa katawan gabi-gabi. Nakakasira ng mood. At saka, bakit hindi natin siya dalhin sa bahay ampunan? Mas maaalagaan siya roon ng mga doktor. Ang mga salitang ito ay binitawan nila ng napakalakas. Walang pakialam kung naririnig man sila ng kanilang ama na nasa kabilang silid. Sa loob ng maliit na kwarto, nakaupo si Mang Lando sa gilid ng kanyang kartre. Hawak-hawak niya ang kanyang lumang baston habang marahang pinupunasan ang luhang pumapatak sa kanyang kulubot na mga pisngi. Ang bawat salita ng kanyang mga anak ay parang patalim na sumasaksak sa kanyang naghihingalong puso. Siya, na nagpalaki sa kanila ng mag-isa mula nang pumanaw ang kanilang ina, ngayon ay tinuturing na parang isang basahan na pinagpapasapasahan kung saan-saan. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa mga anak ko. Patawarin niyo po sila kung hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin niyo rin po ako kung nagiging pasanin ako sa kanila ngayon. Lumabas si Mang Lando mula sa kanyang silid. Dahan-dahang naglalakad habang nakatukod sa baston. Nang makita siya ng 3 anak, imbis na makaramdam ng awa, ay tila nakakita pa ang mga ito ng isang malaking sakit sa ulo. Agad na lumapit si Leonard sa kanyang ama. Bitbit ang isang lumang bag na naglalaman ng ilang pirasong lumang damit ng matanda. Tatay, narinig mo naman siguro ang pinag-uusapan namin, di ba? Hindi naman sa itinatakwil ka namin. Pero kailangan mo munang lumipat kay Benok. Doon ka muna sa kanila. Dahil may mga asikasuhin din ako rito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Kukunin ka rin naman ni Maynard pagkatapos ng ilang buwan. Kung papayag siya. Oh,
Bakit sa akin agad? Sabi ko sa iyo, Leonard, hindi pwede sa bahay ko ngayon. May sira ang bubong ng kwarto roon. Kung gusto niya, doon muna siya sa lumang kamalig sa likod ng bahay ko. Doon sa may imbakan ng mga palay. At least doon, walang maingay na bata. Oh, ayan pala tatay. May matutuluyan ka naman pala kay Kuya Benok. Sumama ka na sa kanya. Doon ka muna habang nag-iisip kami ng permanenteng matitiran mo. Huwag ka na madaming reklamo para hindi na humaba itong usapan. Tiningnan ni Mang Lando ang tatlo niyang anak ng may malalim na kalungkutan. Wala siyang nakitang kahit katiting na pagmamahal o pag-aalaga sa kanilang mga mata. Ang tanging nakita niya ay ang pagnanais na mahayalis siya sa kanilang paningin sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng sakit, pilit na pinatatag ng matanda ang kanyang sarili. Alam niya na dumating na ang oras upang subukin ang katapatan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Umubo ng bagya si Mang Lando at nagsalita sa mahinahong tono. Sige, kung iyan ang pasya ninyo mga anak, sasama ako sa iyo, Benok. Hindi ako magiging abala sa iyo roon sa kamalig. Ang tanging hiling ko lang ay, huwag niyo sanang kalimutan na ako pa rin ang iyong ama. Ano man lang mangyari. Oh, sige tatay. Tama ng drama. Kunin mo na yung bag mo at sumakay ka na sa tricycle ko sa labas. Marami pa akong biyahe na gagawin ngayon. Sayang din ang kikitain ko kung mag-aaksaya ako ng oras dito. Habang naglalakad si Mang Lando palabas ng bahay ni Leonard, lumingon siya ng huli sa kanyang panganay na anak, pati na rin kay Maynard na abala na sa pagpindot sa kanyang cellphone. Wala man lang nag-abot ng kamay upang alalayan siya sa pagbaba sa hagdanan. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang lumang baston at ang bigat sa kanyang dibdib. Habang umaandar ang tricycle ni Benok patungo sa kanilang destinasyon, tiningnan ni Mang Lando ang kalangitan ng Tarlac. Sa kanyang isip, may isang malaking plano na siyang nabuo. Alam niya na ang kanyang oras sa mundong ito ay pwedeng malapit ng matapos. Ngunit bago siya mawala, nais niyang masigurado kung sino ang karapat-dapat sa isang kayamanan na hindi kailanman naisip ng kanyang mga anak na nagmamay-ari siya. Dumating sila sa bahay ni Benok. Gaya ng sinabi nito, hindi pinatuloy si Mang Lando sa loob ng mismong bahay kung saan nakatira ang pamilya ng kanyang anak. Sa halip, dinala siya sa likuran, kung saan nakatayo ang isang lumang kamalig. Ang lugar na ito ay maalikabok, madilim at puno ng mga sirang kagamitan. May isang maliit na papag doon na may manipis na banig. Ito ang magiging bagong higaan ng matanda. O tay, dito ka muna. May kaunting tumutulo rito kapag umuulan pero lagyan mo na lang ng balde. Ang asawa ko na lang magdadala ng pagkain mo rito 2 beses sa isang araw kapag hindi siya abala. Huwag ka na lang masyadong lalabas, baka makita ka ng mga kapitbahay. Magtanong pa kung bakit ka nandito. Salamat, Benok. Ayos na rito. Hindi naman ako mapili sa matutulugan. Sana lang, may kaunting malinis na tubig para sa aking mga gamot. Iiwan ko na lang ang pinchil dyan sa lamesa. Bahala ka na riyan. Lumipas ang mga araw at ang kalagayan ni Mang Lando sa kamalig ay lalong naging kaawa-awa. Ang pagkain na ibinibigay sa kanya ay madalas na tira-tira na lamang. At kung minsan ay nakakalimutan pa siyang dalhan ng asawa ni Benok. Ang kanyang sakit sa mga kasukasuan ay lalong lumala dahil sa lamig ng semento kapag sumasapit ang gabi. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, napansin ng isang dalagang kapitbahay ang mahinang ubo ni Mang Lando mula sa kamalig. Ang dalagang ito ay si Clara, isang simpleng ulila na nagtatrabaho bilang isang katulong sa bayan at nag-aalaga rin sa kanyang sarili. Kilala si Clara sa kanilang barangay bilang isang mabait, matulungin at may busilak na puso. Nang marinig niya ang ubo ng matanda at makita ang kalagayan nito sa madilim na kamalig, hindi napigilan ng dalaga ang maawa. Agad siyang kumuha ng mainit na sabaw at malinis na kumot upang dalhan si Mang Lando. Magandang gabi po, Mang Lando. Nakita ko pong bukas ng pinto ng kamalig at naririnig ko po kayong umuubo. Ipinagluto ko po kayo ng mainit na sabaw na manok
At may dala rin po akong malinis na kumot para hindi kayo lumigin dito. Nako Iya, ikaw pala si Clara. Maraming salamat sa'yo. Pero baka magalit ang anak kong si Beno kapag nakita kang pumasok dito at tinutulungan ako. Ayaw nilang may nakakaalam na narito ako. Huwag niyo pong isipin yun, Mang Lando. Hindi ko po kayang matiis na makita kayong ganitong kalagayan. Ama kayo, dapat ay inaalagaan kayo at binibigyan ng maayos na respeto. Hayaan niyo po, gabi-gabi akong pupunta rito para tingnan ang kalagayan ninyo at dalan kayo ng pagkain at gamot. Mula noong gabing iyon, naging regular na ang pagbisita ni Clara kay Mang Lando. Siya ang nagpupunas sa matanda, nagpapainom ng gamot at nakikinig sa mga kwento nito tungkol sa kanyang kabataan. Habang ang sariling mga anak ni Mang Lando ay walang pakialam kung buhay pa ba ang kanilang ama. Ang isang itinatangi at hindi kadugo na tulad ni Clara ang nagpakita lamang ng tunay na pagkalinga. Isang gabi, habang nag-uusap sila, napansin ni Clara na may hawak na isang kakaibang lumang susi si Mang Lando na nakasabit sa kanyang leeg. Mang Lando, pansin ko po, palagi niyong hinahawakan ng susing iyan. Para saan po ba yan kung hindi niyo pumamasamay ng pagtatanong ko? Ang susing ito, Clara, ang nagbubukas sa pinakamahalagang bagay na natitira sa buhay ko. Darating ang araw, malalaman mo rin kung para saan ito. Pero sa ngayon, itago natin itong lihim na ito. Gusto ko lang malaman mo na napakalaki ng utang na loob ko sa iyo sa pagpapakita mo ng kabutihan sa isang matandang tulad ko na itinuring ng basura ng sariling pamilya. Walang anuman po yun, Mang Lando. Ginagawa ko po ito dahil pinalaki ako ng aking mga magulang na may respeto sa mga matatanda. Hindi ko po kailangan ng anumang kapalit. Ang mahalaga po ay gumaan ang pakiramdam ninyo at hindi nyo maramdaman na nag-iisa kayo. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila alam na nasa labas ng kamalig at nakatayo pala si Benok. Narinig nito ang bahagi ng usapan tungkol sa susi. Dahil sa pagiging sakim, agad na pumasok sa isip ni Benok na baka may nakatagong pera o titulo ng lupa ang kanyang ama na hindi sinasabi sa kanila. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Benok ang kanyang mga kapatid na sina Leonard at Maynard upang planuhin kung paano nila makukuha ang anumang itinatago ng matanda bago pa ito mapunta sa ibang tao. Nagtipon muli ang tatlong magkakapatid sa isang tagumpahagi ng bakuran ni Benok. Ang kanilang mga muka ay puno ng kasakiman at interes matapos ibahagi ni Benok ang kanyang narinig kagabi tungkol sa misteryosong susi na hawak ng kanilang ama. Sinasabi ko sa inyo mga bro, may kakaibang susi na nakasabit sa leeg ni tatay. At narinig ko mismo na sinabi niya ron sa babaeng si Clara na iyon daw ang nagbubukas sa pinakamahalagang bagay sa buhay niya. Baka may nakatagong ginto o lumang pera si tatay na hindi natin alam. Posible nga yan. Nang bata pa tayo, tanda ko na madalas umalis si tatay papunta sa ibang bayan at may mga transaksyon siyang hindi nasasabi sa atin. Akala natin ay nagtatrabaho lang siya bilang ordinaryong karpintero. Pero baka may naipon siyang malaki na itinago niya sa atin. Kung ganoon, kailangan nating makuha ang susing yan. Hindi pwedeng mapunta yan sa Clara na yan. Baka ginagamitan niya ng kung anong diskarte si tatay para makuha ang tiwala nito at nakawin ng kung anumang kayamanan ng meron siya. Ang plano ko, papuntayin natin si tatay sa isang lumang abandonadong bahay sa dulo ng bayan. Doon sa may ari-arian na iniwan ng lolo natin. Doon natin siya pilitin na magsalita at ibigay sa atin ang susi at kung nasa ng kayamanan na sinasabi niya. Kung ayaw niya magsalita, hindi natin siya bibigyan ng pagkain o tubig hanggang sa mapilitan siya. Ang kasamaan ng tatlong magkakapatid ay tuluyan ng lumitaw dahil sa pag-ibig sa salapi. Wala na silang itinuturing na ama. Ang nakikita na lamang nila ay isang daan para yumaman ng mabilis. Kaya naman, kinaumagahan, sa pilitang isinakay ng tatlo si Mang Lando sa tricycle ni Benok sa kabila ng pagmamakaawa ng matanda dahil sa labis na sakit ng kanyang katawan. Dinala nila si Mang Lando sa isang abandonadong ancestral house sa liblib na bahagi ng probinsya ng Tarlac.
Ang bahay na ito ay matagal nang walang nakatira. Napapaligiran ng matataas na damo at tila isang lugar na nakalimutan na ng panahon. Nang makarating sila doon, itinulak nila ang matanda sa isang lumang silya sa gitna ng sala. Tatay, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Nasaan ang susi na nakasabit sa leeg mo? At ano ang binubuksan yan? Sabihin mo sa amin ang totoo. May nakatago ka bang pera o kayamanan na ipinagkakait mo sa amin na sarili mong mga anak? Mga anak, bakit nyo ginagawa ito sa akin? Ang susing ito ay walang halaga sa inyo kung wala kayong pagmamahal sa akin. Pakiusap, ibalik nyo na ako sa kamalig. Masakit ang aking katawan. Ako na yung susi. Walang halaga. Huwag mo kaming gawing tanga, tatay. Ngayong nakakuha na namin ang susi, sabihin mo sa amin kung nasaan ang kaukulang kahon o pinto na binubuksan ito. Kung hindi, iiwan ka namin dito mag-isa na walang pagkain at walang makakarinig sa'yo. Kung iyan ang nais ninyo, hindi ko sasabihin sa inyo kung nasaan ang tunay na kayamanan. Dahil ang kayamanan na iyan ay para lamang sa taong nag-alaga sa akin ng walang hinihintay na kapalit. Kayo na mga sarili kong dugo ay nagtaksil sa akin dahil sa pera. Oh, ganun pala. Sige, diyan ka magtiis sa gutom at uwaw. Magmamakaawa ka rito mag-isa. Tara na, mga bro. Iwanan natin siya hanggang sa magbago ang isip niya at magsalita rin siya. Iniwan ng tatlong walang pusong anak ang kanilang ama sa loob ng madilim at abandonadong bahay na iyon. Nilak nila ang pinto mula sa labas upang hindi makatakas ang matanda. Samantala, si Clara ay nag-aalala ng gusto ng gabing iyon dahil pagpunta niya sa kamalig ay wala na doon si Mang Lando. Nakita niya ang ilang bakas ng gulong ng tricycle at ang mga natapong gamot ng matanda. Kaya agad niyang nalaman na may masamang nangyari. Dahil sa lakas ng kanyang kutob at sa pag-aalala, sinundan ni Clara ang mga pahiwatig at nagtanong-tanong sa bayan hanggang sa may makapagsabi sa kanya na nakita ang tricycle ni Benok na papunta sa lumang abandonadong bahay sa dulo ng bayan. Sa kabila ng kadiliman ng gabi at ng takot sa liblib na lugar, buong tapang na naglakad si Clara patungo sa abandonadong ancestral house. Hawak niya ang isang maliit na flashlight habang binabaybay ang masukal na daan. Nang makarating siya sa tapat ng lumang bahay, narinig niya ang mahinang daing ng matanda mula sa loob. Agad na nagganap si Clara ng paraan para makapasok doon. Gamit ang isang malaking bato, bumasag siya ng isang bintana sa likod at maingat na pumasok sa loob. Doon ay nakita niya si Mang Lando. Nakagapos ang mga kamay at nangihina na dahil sa kawalan ng tubig at pagkain. Diyos ko, Mang Lando, anong ginawa nila sa inyo? Patawarin niyo po ako kung ngayon lang ako dumating. Heto po, uminom po muna kayo ng tubig. Clara, alam kong darating ka. Ang iyong mabuting puso ang nagdala sa iyo rito. Ang mga anak ko, kinuha nila ang susi. Ngunit hindi nila alam na ang susing iyon ay isang pain lamang upang makita ko kung hanggang saan ang kanilang kasakayman. Mang Lando, huwag niyo na pong isipin ang susing yan o ang pera. Ang mahalaga po ngayon ay maialis ko kay rito at madala kayo sa ospital o sa ligtas na lugar. Hindi ko po hahayaan na saktan ka pa nila ulit. Clara, makinig ka sa akin ng mabuti. Ang aking oras ay bilang na at hindi ko na kailangan ng ospital. Ang kailangan ko ay isang taong mapagkakatiwalaan upang tapusin ang aking misyon. Ang tunay na susi sa aking kayamanan ay hindi ang kinuha ng mga anak ko. Ang tunay na pagmamay-ari ko ay nakatago sa mismong bahay na ito. Ngunit sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa na ako lang ang nakakaalam ng daan. Nagulat si Clara sa sinabi ng matanda. Dahan-dahang tumayo si Mang Lando sa tulong ni Clara. Lumapit sila sa isang malaking lumang aparador sa sulok ng sala. May ipinihit na isang kahoy na dekorasyon si Mang Lando.
At laking gulat ni Clara nang biglang bumukas ang isang bahagi ng dingding na nagpapakita ng isang underground na hagdanan pababa sa isang malaking silid. Nang bumaba sila doon, lalong napatulala ang dalaga sa kanyang nasilayan. Ang akala ng lahat ay isang mahirap at pulubing matanda na walang silbi si Mang Lando. Ngunit sa loob ng lihim na silid na iyon, may mga dokumento ng pagmamay-ari ng 5 malalaking mansyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga titulo ng malawak na lupain at isang malaking vault na naglalaman ng mga patunay ng kanyang bank accounts na may kabuuang halaga ng 100 milyong piso. Si Mang Lando pala ay isang dating matagumpay na negosyante at investor na nagpasyang magpanggap na mahirap at may sakit upang subukin ang tunay na pagkatao ng kanyang mga anak bago niya ipamana ang lahat. Ito ang aking lihim, Clara. Ang lahat ng nakikita mo rito, ang 100 milyong piso, ang mga mansyon at ang mga lupain ay bunga ng aking pagsisikap nung ako'y malakas pa. Nais ko itong ipamana sa aking mga anak, ngunit pinatunayan nila na wala silang kwentang mga anak dahil mahalaga sa kanila ang mga salapi kaysa sa akin. Kaya naman, dahil sa iyong walang kapantay na kabutihan at pag-aalaga sa akin ng walang hinihintay na kapalit, sa iyo ko ipapamana ang lahat ng ito. Narito ang mga legal na dokumento na may lagda ko na nagpapatunay na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ko. Pero Mang Lando, hindi ko po ito magagawa. Napakalaki po nito at hindi ko po inahangad ang yaman ninyo. Ang gusto ko lang naman po ay maging ligtas at masaya kayo sa huling yugto ng inyong buhay. Tanggapin mo ito, Clara. Ito ang nararapat para sa isang taong may busilak na puso na tulad mo. Gamitin mo ito upang makatulong sa iba at upang magkaroon ka ng magandang kinabukasan. At huwag ka mag-alala. May inilaan din akong sorpresang twist para sa 3 kong anak kapag nalaman nila ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, pumanaw si Mang Lando ng may kapayapaan sa kanyang puso, sa piling ng nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya. Walang iba kundi si Clara. Samantala, ang 3 anak na naging sakim ay lumarat sa tuwa dahil nahanap nila ang isang lumang kahon sa baul ng matanda gamit ang susing ninakaw nila. Akala nila ay ginto ang laman nito. Ngunit laking gulat nila nang makita na ang laman lamang ng kahon ay isang sulat mula sa isang abogado na nag-aanyaya sa kanila sa isang pagtitipon para sa pagbasa ng last will and testament ng kanilang ama sa mismong abandonadong bahay sa Tarlac. Agad na pumunta ang 3 doon. Nag-aagawan at nagbabalak na kung paano hahatiin ang inaasahan nilang yaman ng matanda. Pagpasok nila sa sala, laking gulat nila nang makita ang isang magarang sasakyan sa labas. At sa loob ng bahay ay nakaupo si Clara na nakasuot na ngayon ng magagarang damit kasama ang isang sikat na abogado. Hoy Clara, anong ginagawa mo rito sa ari-arian ng pamilya namin? At bakit ganyan ang ayos mo? Pag nanakaw ka, sigurado akong ninakaw mo mga huling pera ni tatay. Maupo kayo mga Ginoo. Ako ang personal na abogado ng inyong ama na si Ginoong Lando. Narito tayo ngayon upang basahin ang kanyang huling habilin at testamento na ginawa niya bago siya pumanaw sa piling ng kanyang legal na tagapagmana. Seryosong sabi ng abogado. Legal na tagapagmana? Kami ang mga anak niyo. Kami ang may karapatan sa lahat ng kung ano man ang meron na matandang iyon. Ano ba ang ipapamana niyo? Ang mga lumang damit niya sa kamalig? Binuksan ng abogado ang dokumento at binasa. Ako si Lando. Sa tamang pag-iisip, ay nagpapayag na ang lahat ng aking ari-arian, kabilang ang aking bank account na nagkakahalaga ng 100 milyong piso, ang 5 mansyon sa iba't ibang probinsya, at ang mga lupain ay buong-buong ipapamana ko kay Clara, ang nag-iisang tao na nagpakita sa akin ng tunay na pagkalinga at pagmamahal sa aking mga huling araw. Ano? 100 milyong piso? May mansyon si tatay? Hindi.
Hindi maaari ito. Nagkakamali kayo. Niloloko nyo kami. Ipinakita ng abogado ang mga legal na dokumento at titulo. Ang lahat ng ito ay may selyo ng korte at permado ng inyong ama at may iniwan siyang mensahe para sa inyong tatlo. Ito ang sulat niya para sa inyo. Sa aking mga anak na sina Leonard, Benok at Maynard, ang akala ninyo ay pabigat ako. Kaya pinagpasapasa ninyo ako at itinapon sa maraming kamalig. Ang susing ninakaw nyo ay susi lamang sa aking lumang baol ng mga alaala. Ang tunay na yaman ko ay binigay ko sa taong hindi ko kadugo, ngunit nag-alay ng puso para sa akin. Ang tanging ipapamana ko sa inyo ay ang lumang kamalig ni Benok upang magsilbing paalala sa inyo kung paano nyo itinuring ang inyong ama. Wala kayong makukuha kahit isang singkong duling. At dito na pumasok ang pinakmalaking twist sa buhay ng tatlong magkakapatid. Dahil sa labis na kasakiman at galit sa isa't isa kung bakit hindi nila inalagaan ang matanda, nag-away-away sina Leonard, Benok at Maynard sa mismong harapan ng abogado. Nagsisiyan sila at nagkasakitan hanggang sa tuluyan silang magkawatak-watak at dumanas ng matinding kahirapan at karma sa kanilang buhay bilang parusa sa kanilang kawalan ng utang na loob. Samantala, si Clara ay ginamit ng kanyang minanang yaman upang magpatayo ng isang malaking foundation at tahanan para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya, upang masigurong wala ng iba pang matanda ang makakaranas ng sinapit ni Mang Lando. At dito nga nagtatapos ang ating kapanapanabik na kwento. Ang pinakamahalagang aral na iniwan sa atin ni Mang Lando at ni Clara ay ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal at paggalang sa ating mga magulang, anuman ang kanilang maging kalagayan sa buhay. Ang buhay ay parang gulong, at ang anumang kabutihan o kasamaan na itinanim natin sa ating mga kapwa, lalo na sa mga taong nagbigay sa atin ng buhay, ay tiyak na babalik sa atin ng siksik, liglig at umaapaw bilang karma o biyaya. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa kanyang palabas na anyo o sa kasalukuyan niyang karamdaman. Ang mga anak ni Mang Lando ay nabulag sa material na bagay at itinuring na pabigat ang sariling ama. Kaya naman sa huli ay labis na kapaitan at panghihinayang ang kanilang naani. Samantala, si Clara na nag-alaga ng walang hinihintay na kapalit ay ginawaran ng sapat na gantimpala dahil sa kanyang busilak na puso. Huwag nating hintayin na mawala ang ating mga mahal sa buhay bago natin maiparamdam ang kanilang kahalagahan. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa Tamoxki TV. Huwag po sana nating kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito, at i-share ang kwentong ito. Hanggang sa muli nating kwentuhan, naway pagpalain kayong lahat ng may kapal. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.